Hi Aries, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope tayo. This is from March 9 to 15, 2026. Ito na po ang inyong reading. Hopefully maging straightforward lang tayo. It's been a while na kumaharap tayo ng weekly. Kamusta so far ang inyong March? Aries, anong kailangan niyong marinig? Ngayong linggo, anong aasahan ng mga taong ito? March 9 to 15. Message po, guidance para sa mga Aries. May gustong umangat. Hindi natin pipigilan. Aries energy this week. Ano nga asahan ng mga taong ito? Okay. Actually, hindi kailangan laliman ano paman. The Ten of Cups, add ba tayo? The Devil, the Four of Wands, actually, no? Astrologically right now, sobrang maipapasok na natin ito dito. Pagdating sa inyong mga love life, kasi si Venus, the planet of love, beauty, attraction, is currently nasa inyong mga sign Aries. And with Four of Wands, the Ten of Cups, ito yung connections niyo pagdating sa inyong mga mahal sa buhay. Maybe this is a reminder lamang, no? To spend quality time kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Ito pwedeng kusa mong maramdaman naman yung presensya ng mga taong ito or kailangan mong mapaangat. Ito yung guidance na kailangan marinig. Weekly lang naman tayo. Meron ba kayong ganapan this week na kung saan ay magkakaroon kayo ng quality time, more bonding kasama ang mga mahal mo, mahalaga sa'yo. Again, maaring kusa itong umangat or ngayon palang pinaplano na or maybe a reminder, especially kung nagkakaroon kayo ng ilang imbalances nitong mga nakalipas, higit kayo nagiging busy, productive sa inyong mga buhay paggawa. The Devil card, dalawa lang naman ito. It's either may pagkalabis or pagkakulang, pero balance is the key, guys. I feel with your cards na maaaring merong someone na nakamimiss sa inyo or namimiss nyo na kailangan na ng something. Teka, kailangan na ng enerhiya kahit sa simpleng hi and hello. Malaking bagay. For some of you, maaring maramdaman that you will be more passionate about love. Andito yon, celebration, happiness, fulfillment na ang ganda. Okay? Pero stay balanced na walang pagkasabi ko nga sobra with the devil. Actually, parang bisyo na to Bisyo na tong pag-ibig na to. Ito yung umaangat sa inyong baraha. Na okay lang naman as long as it's love. Pero mag-set pa rin kayo ng limits ha. Magtitira pa rin ng something sa inyong mga sarili. At kung ito'y may patungkol sa inyong mga buhay paggawa, ay na merong tatag. Kahit na hindi nagiging madali, yes, yung mga pagsisikap nyo, yung pagiging leader, boss-like yung energy, narito Aries, maring hindi man agad-agad sumasang-ayon, sumasang-ayon ng ilang ingay, patawarin po, hindi man agad-agad ngayong linggo, weekly lang naman tayo, pero umaandar po, umaandar ang mga sasakyan sa labas, umaandar ang inyong mga, yung paglaban nyo sa buhay. Patuloy na may pag-usad para sa higit nyong ikag-grow, may pag-level up, may pag-increase, why not? May something ganda this week, guys. Kahit sa mga pagkakataon, nakagaya niyan, may ilang distraction sa paligid, may ilang negativity, may ilang demonyo, ayan, the devil card, di kailangan katakutan, laliman, huwag kayong magpapa-apekto dyan. Sabi ko nga, the planet of beauty, attraction, love, currently nasa inyong mga sign and lagi niyong tatandaan that you are love. Yes, hindi niyo pa man masyadong damayan or huwag kayong magpapaka-stress or magpapa-apekto sa ilang drama-rama sa inyong paligid. Kasi kagaya niyan, everything is temporary, dadating kayo sa pagkakalma. O yun yung pinaka-advice. Kalma lang, huwag mag-iinit ang ulo or ano pa mang pangungunahan kayo ng anumang emosyon na hindi okay. On fire, guys. Sobra yung nakikita ko. May pagka-intense, extreme. Sana at the end of the day, love. Okay? Pangibabawan kayo ng love sa bawat isa. Ito yung umangat na guidance. Alam ko, may hugot pa. Pati yung ingay, may hugot pa, no? Guidance advice lamang po para sa linggong ito, para sa inyo, Aries.
Hi Taurus, weekly gabay tarot scope po tayo para ito sa bagong linggo ng Marso. This is from March 9 to 15, 2026. Taurus, kamusta kayo? Kamusta so far ang inyong mga March? Hopefully okay naman. Kuha lang tayo ng ilang guidance. It's been a while na makapag-weekly tayo. Kuha tayo ng gabay para sa inyo. Message para sa mga Taurus na maaaring makapakinig nito. March 9 to 15, 2026. Guidance po para sa kanila. Okay, hopefully maging straightforward lang tayo. The Page of Wands, 6 and 6, 6 of Cups, 6 of Pentacles. Ayun pa tayo ha. May travel ba kayo, Taurus? Maring ito ay konektado kahit short trips lang kasama ang pamilya, reunion, reconnection, the 10 of Cups, nag-highlight family, home. Maring merong opportunity na umangat this week or kahit sa simpleng ideya, pagpaplano, kahit over the net ito, bilang yun yung pinaka-norm natin ngayon. Hi and hello, connected sa past, kung sino ka growing up, or may celebration, may celebrate talaga kayo sa pamilya, may travel. Ito na yung pinakakunin natin, mga pinakahumarap. Okay. Parang mas magiging bukas kayo ngayon. Maaaring mag-expand yung inyong network or kung paano kayo mag-isip this week, mas malawak yung inyong pag-unawa. Parang meron pa kayong gustong madiskubre na bago or gustong makita na pagbabago sa inyong buhay. Para saan? Sa mas masasaya. Mas positive, okay, yung energy. Weekly lang naman tayo. So, I see na maaring maging unstoppable yung energy, limitless, malawak, as I've mentioned, celebration na ang ganda. Maaring this time, merong gustong bumawi para makabawi sa ilang pagkukulang. Kahit sa simpleng enerhiya nga lang po ito, maaring maramdaman nyo yun. Okay? Or mapaangat nyo yung connections or communication, reconciliation, even for some of you, may pag-aayos or merong maayos na situation sa paraan kung saan ay, of course, mas magiging kalma na yung mga bagay. Or maybe yung pinaka-advice, stay calm sa mga situation na pwedeng kaharapin this week. As long as nandito yung opportunity na makapag-spend ng quality time kasama ang mga mahal mo, mahalaga sa'yo, sobrang umaangat dito, family, home, or pagdating sa yung emotions, i-recognize mo yan, i-priority mo rin yung ikaw. At ito kasi iba-iba tayo sa paraan kung paano ka makapag-recharge, reset, kung paano ka magse-celebrate ng life mo. Iba-iba tayo dyan kasi the Hermit, the Hierophant, both reverse, maring may tendency na gusto nilang munang mapag-isa for some of you Taurus this week na okay lang naman. Pero lagi mong tatandaan along with your other cards ngayong linggo na hindi ka mag-isa, hindi ka nag-iisa, ang dami kong nakikita, suporta. Malaking bagay, magandang pagkakataon ng linggong ito na mapaangat nyo ang inyong mga boses. Yung kung ano yung nararamdaman nyo, express. Okay? Kasi sabi ko nga, limitless, may pag-expand, malawak din kayo umunawa. At naway mapapakinggan kayo guys, hindi kayo nag-iisa. If ever may pinagdadaanan kayo, ano man yan, emotions, life in general, kung ito may patungkol sa finances nyo. So someone expert, pwede kayong lumapit. Okay, kung talagang medyo nagiging struggle na ito, kahit sa simpleng pagpapayo, maging bukas kayo. Kasi I see light and love sa energy ng mga barahan nyo. Other messages for some of you when it comes to love ha, maring merong magbalik. Na-mention ko connected sa past. Kahit over the net, may hi and hello. Or merong someone naka-hide, hindi pa ready na magpakita ang energy. Meron someone ako nakikita dito when it comes to love, guys. Yung planet ruler nyo kasi sobrang mag-a-apply ito. Si Venus right now nasa inyong mga 12th house of hidden matters. May ilang naka-hide, may ilang secrets or hindi pa ready ma-showcase. Sa showtime yung nararamdaman para sa'yo. The Hermit, Ace of Pentacles, yun lang no, kasi baka
Ito'y napapalipas. Kumbaga, dumadaan tuloy ang oras, lumilipas ang panahon. Baka napalilipas yung opportunity, yung chance, na pwede naman sana. The Ace of Pentacles is in reverse. Yung opportunity, sana, kung ito reversal tayo, pwede itong kayo mismo, halimbawa, meron kayong crush, ganyan. Hindi nyo alam, baka mutual naman yung, yung attraction, yung feelings, pero pareho kayong naka-hide. Nagtatago kayo. Sa The Hermit, andito naka-reverse. Hindi nyo pinapaangat, sabi ko nga, boses. Maganda ang linggo na ito. Hindi sa hinihikayat ko kayo. Kung ready lang naman kayo, guys, sobrang maganda po ngayon, especially nagbibigay din ng inyong mga third house then of communication. Jupiter, the planet of luck still currently nandyan. Meron kayong gabay ni planet of good luck. Kung ano man yung pwede nyo ma-express, may impress ang someone, guys. Yes, merong ma-attract sa kung anong pwedeng mapaangat kahit sa simpleng emotion yan or feelings. Pero syempre, paiba-iba tayo dyan, sabi ko nga, sa salitang pagiging handa. Kung di pa talaga ready, wag ipilit, pero sana hindi yan manatiling stuck or talagang wala ng paggalaw or action pa. Kasi sayang naman. Maganda yung flow. Una pa lang, as I mentioned, unstoppable, happy, may celebration. Celebrate life, guys. Life is too short, sabi nga nila. Ayan, ipaangat nyo na kung ano yung tunay na nadarama ng inyong mga puso. Kasi namumulaklak ang inyong mga love life, especially. Or pagdating sa connections, family, home, ang saya lang. Deserve nyo yan this week. Ito yung umangat na guidance advice para sa inyo, Taurus. Hi Gemini, ito na po ang inyong reading. Weekly gabay tarot scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kamusta po so far ang inyong Marso? Hopefully okay naman ang lahat. It's been a while na humarap tayo ng weekly. Laban natin ito. Gemini energy, sa mga taong maaaring makapakinig nito, ano nga asahan nila ngayong linggo? Guidance po. Message, Gemini, kamusta? Mensaheng gabay po para sa mga Gemini this week. Isa-isahin natin. 3 of Swords. Sandali, ha? Queen of Wands, 4 of Wands, 5 of Wands, the Moon. Pagkatabi natin yung mga medyo alangan tayo. So, medyo may ilang challenge ako nakikita, guys. Ito, very normal. Kasi sisisihin na naman natin si Mercury. Ang inyong mga planet ruler is currently in retrograde. Mercury is all about communication, connections, travel, transportation, technology, kahit sa simpleng enerhiya sa ilang nabanggit ko, Gemini. Lalo kung makaramdam kayo ng pagkabagal, at dito may pwedeng mainis, uminit ang ulo. Sa reversal tayo every time. Pwede itong higit na mag-apply sa iyo mismo, kahit sa simpleng pakiramdam, or sa ilang tao sa inyong paligid. Lagi mong tatandaan, Gemini, hindi natin mapiplease ang lahat ng tao sa ating paligid. Okay, wala tayong control kung ano man yung pwede nilang decisions, actions, pero pinapaalalahanan ka ng baraha na meron kang control. Actually, nasa iyo ang control kung totoo yan. Oo, nasa iyo pa rin ang control kung paano mo to i-handle. If ever lang naman, halimbawa may pagka-traffic sa daan, dito maliliit ka na sa iyong pupuntahan. So, paano mo i-handle yon? Paano ka mag-react? So, take it easy. Use the power of your voice. Actually, ito napaka-natural sa inyo. Sobrang nagbibigay din ngayon ang inyong mga third house. Communication, communicate. Ayan, communication is the key ng walang pagkalabis or pagkaskulang. Okay? Kasi dalawa lang yan. It's either kayo ay masusobrahan or baka maging nonchalant naman at wala kayong maipaangat na boses. So, ayan. Sandali, add pa tayo, ha? Yun yung una kong nakita agad. May ilang very normal challenges, guys. Pero ang sabi nga nila, mga bagay-bagay ay may dadaan naman sa mabuting usapan. Tayo po ay weekly. Weekly lang naman to, guys. Kakalma muna, ha. Dumaan kayo sa reflection.
sa bawat action decisions ngayon. Kasi may mga pagkakataon na hindi naman natin intention na makasakit sa isang tao, sa ibang tao sa paligid. Pero dahil nga sa busy ng buhay or sa mga priorities nyo, sa ilang ito, ang dami yung dalahin eh. Oh. Physically, mentally, emotionally, baka draining, pagod, pakita natin sa live. May mga isipin with the moon, nagiging intense sa mga bagay, could be connected sa work or sa inyong mga daily service, routine na hindi nagiging okay ang mga sitwasyon. Tapos pa-summer pa dito sa atin, nag-iinit na, baka mag-init ang ulo ng ilan. So kalma, do some reflection, okay? Kahit over the net lang ito again, guys, si Mercury right now, which is your planet ruler, planet of communication, technology, anything social media, the internet, hinayan nyo. Huwag kayo magpapatalo sa inyong mga emosyon. Kasi totoo yan. Kapag masyado tayo nagpapadala sa emosyon, the moon is here, the 3 of swords. I mean, kapag puro emosyon, at hindi mo papaangatin yung pagiging wise mo, matalino ka, Gemini. Pero kung ayan, sabi ko nga, kung madadala ka sa nararamdaman mo or sa sinasabi ng iyong puso, the 3 of swords, totoo yan, talo tayo dyan. Okay? Matatalo tayo dyan. So, kakalmahan, kahit sa simpleng pag-post mo dyan sa iyong status sa social media, think before you click. Think before you post anything. Napapansin nyo ngayon, ang daming ngayon, no? Masyadong nagiging bukas sa social media, nag-aaway na sila. Yung mga pinaka, ang daming nag-aaway ngayon. Meron bang Gemini doon? Sino ba? Tayo live na live. She is Miss Simone Child. Kasi Mercury ngayon is in retrograde. Maraming chances na papadalos-dalos kayo sa pagpo-post ng kung ano-ano. Sa hinayan nyo. Do some reflection, ha? Kasi nga, sabi ko sa inyo, pagtapos ni Mercury retrograde, masisisi kayo. Na, ay teka, pinost ko ba yun? Nasabi ko ba yun? Parang, hindi ka masyadong klaro eh. Nagiging cloudy. Nagkakaroon ka ng ilang clouded judgment with the moon. Kasi napapangunahan ka ng emosyon. So, wag tayong papatalo dyan. Pangibabawan ka ng pagiging wise, better version na isang Gemini ang papaangatin. At hanggat kaya, hanggat maaari, kung kinakailangan, i-divert nyo muna ang inyong mga atensyon saan? Sa merong liwanag, sa mas masaya, sa merong lights and brighter side ng life na lang muna. Okay? Or kung kailangan nyo muna talagang mapag-isa, mapagnilay, para kahit paano kumalma ang ilang emosyon sa paligid, gawin yun. Gemini, ito yung umaangat. May hugot. Take it easy. Huwag kayong mainip. Huwag kayong magmamadali ngayong linggo. Ito yung umangat na guidance advice. Alam ko may hugot para sa inyo, Gemini. Hi Cancer, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Taroscope po tayo. This is from March 9 to 15, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo so far ngayong buwan ng Marso? Cancer energy tayo para sa mga Cancer na maaring makapakinig nito. Guidance po. Message, hopefully maging straightforward lang po tayo. Cancer this week, anong kailangan nating marinig as a Cancer myself? Anong ganap? Guidance po para sa mga Cancer. Queen of Swords, Ace of Wands, Eight of Swords reverse, the High Priestess as a Cancer. Ito na yun, kayo na yan. Guys, huwag niyo pagdududahan ang sinasabi ng inyong mga intuition. Listen to your intuition. Follow your heart. Queen of Cups, Queen of Swords, yung pagiging queenly nyo ay narito. The Devil. Hindi kailangan katakutan or laliman ano paman. Actually, the Devil card, this is a sign of Capricorn, regardless sa akin pong namamention na zodiac sign. Pero Capricorn is in the 10th house of career. Along with your other cards, I see na may pagka-busy pa rin ngayong linggo, yung productivity, yung blessing of work ay narito. Hindi kayo mawawala ng opportunity, tuloy lang. Okay, stay optimistic lang po sa inyong mga buhay-buhay, karera, trabaho.
Yes, actually, as long as alam nyo sa inyong mga sarili, Queen of Swords, na nagiging open kayo, honest and very straightforward yung energy sa kung ano yung gusto nyong patunguhan, klaro sa inyo yung gampanan niyo, kung ano yung ginagawa niyo. The Ace of Wands, guys, I see, ayan, alin yan. Ang ganda po. May mga bago akong nakikita, good luck, good news. Kahit sa simpleng balita, impormasyon, maaring merong parating sa inyo something na makakapagpa-boost lalo nung inyong confident. With Queen of Swords, Knight of Wands, para higit yung magampanan yung itong ilang mga gampanin nyo, obligations, especially work-wise. Okay? Especially kasi the devil, again, connected sa work, dalawa ito is either may pagkasobra, pagkakulang, kung alam nyo sa inyong mga sarili, na ibinigay nyo yung best nyo, especially itong mga nakalipas na linggo, sa inyong mga buhay paggawa. Yan po ay hindi mababaliwala. Merong para bang someone akong nakikita na pwedeng makatulong. Someone, yes, it could be a mentor, a guide na matatawag, your guardian, or a client, someone higher ups. Ganun yung energy, guys. Someone na gustong gabayan ka rin. Pwede rin po ito. Tayo po ay general reading. Of course, just only take what resonate. But I feel na itong taong ito ay kumbaga nakikitaan ka niya ng something galing or something, kumbaga nai-inspire din sa'yo. Gusto kang tulungan or talagang makakapagpa-level up sa iyong sitwasyon, sa iyong posisyon at work. I-claim natin yan. Kasi nakita ko yung pagkapagod nyo dito. Na kung saan nainat na nga ang ilan or patuloy kayong nagsisikap, yan po ay hindi nababaliwala. Yan po ay may something in return para sa higit nyo ikalalago sa negosyo, trabaho, maging ano pa man yan. Stay optimistic lang for some of you na parang wala naman moonchild. The Eight of Swords, reverse, be positive, guys. May mga bago akong nakikita. And this time, kasi si Jupiter, ime-mention natin to. The planet of good luck, good fortune, nasa inyo pa ring sign. Kung hindi nyo siya naramdaman itong mga nakalipas na buwan kasi nag-retrograde si Jupiter, the planet of good luck, wealth, money, work, happiness, at yung ilan pang magagandang definisyon ni Jupiter Cancer. This second week, yes, claim natin ito, March 9 to 15 yung hinihingi natin, magdadirect na po sa Jupiter, gigising na siya sa kanyang pagkakatulog at higit nyo nang mararamdaman. Simula na ito ngayong linggo na maramdaman yung presensya niya, yung biyaya, yung blessing. Yes po, huwag kayong panghihinaan ng kalooban. As much, sabi ko nga, ay totoo, klaro sa inyo, ginagampanan nyo ang inyong mga obligasyon, may something ganda dyan, yung mga paghihirap nyo, yan po ay hindi mababaliwala. Pero take it easy, tayo ay weekly lamang ha. Pero may hugot, Cancer. The devil is here, the Knight of Wands. Hinga. Okay, nang makapahinga. Ito pwede rin naman kasing kusan yung maramdaman ang maaring hilahin kayo ng pahinga ngayong linggo. At sa paraan na yan, magkakaiba po ang bawat isa. Take some time off your busy schedule din to relax, to recharge, reset your batteries. Deserve nyo yan. Sabi ko nga, yung pagsisikap nyo, andyan na tayo, hindi yan mababaliwala. Pero deserve nyo rin ng something na kayo naman, okay, pahinga rin pag may time. Ito yung umangat na guidance, advice, message para sa inyo this week. Mensaheng gabay lamang po, Cancer. Hi Leo, ito na po ang inyong reading weekly gabay tarot scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kukuha tayo ng ilang guidance advice. Guidance para sa inyo. Leo energy tayo. Kamusta po so far ang inyong mga Marso? Hopefully okay naman ang lahat. March 9 to 15, Leo energy. Anong aasahan nyo guys? Message po. Hopefully, maging straightforward tayo, Leo, this week. Anong guidance po ang kailangan marinig ng mga taong ito? Leo, this week, guidance po para sa kanila. Message.
Advice. It's Six of Swords, the Ace of Swords, the High Priestess reversed. Regardless kung may nakikita kayong mga nakabaliktad na baraha po sa akin, para sa mga bago, meron lang po itong kalakip na mensahe. Leo. Maring merong balita, impormasyon na parating, communication, kahit over the net ito, na maaring may kaugnayan sa ibang, may kaugnayan sa nakalipas. Why not? Sa ibang bansa. Bakit ganun yung pasok ko? May paglalayag or kahit over the net or anything connected sa ibang bansa, anyone na malapit sa buhay mo sa ibang bansa, maaaring merong parating. Yes. Hindi kailangan laliman, ano pa man. Yun yung una kong napo na rito. 8 of Cups, 6 of Swords. Parang may magbabalik. Kahit sa simpleng pagpaplano, ideya, yes. Opo. Medyo cloudy pa sa akin nakikita. Okay, other messages. Maaaring konektado ito if ever lang naman. Tayo po ay general message, Leo, physically, mentally, emotionally, or financially. If ever, the Four of Pentacles, the Emperor, the High Priestess. Kung meron kayong ilang bayarin, okay, maipasok natin. Ganun yung energy. Meron ba kayong, meron naman tayong lahat bayarin. Anything connected, 8, money, or if ever, ngayon kasi nag-highlight talaga rin ng inyong mga 8s. Napakalawak 8 house. Connected sa loan, sa government, sa bangko, if ever, meron kayong ilang agreements, or may ilang contracts, or may ilang kailangan investment. So, napakalawak Kasi, the Emperor, the High Priestess, someone na higher ups, it could be a mentor, a counselor, or someone, boss-like yung energy na nakikita ko. Maaring medyo may ilang demands. Ito pwedeng hindi nyo asahan. Alam ko may hugot ata to, Leo, no? Just only take what resonate. May ilang unexpected ganap. Masurpresa kayo, gulatin kayo. Ay, teka, meron palang ganun. Parang hindi kayo na-informed or konektado to, guys. Maaring sa ilang nangyari na or nabili nyo na, nagastusan nyo na, napirmahan nyo na from the past. Pwede pong ganun, ha? And this time may pag-angat, baka yan yung balita, impormasyon na hindi nyo asahan, hindi nyo makita or nakita na meron palang ganun. So, stay flexible, be flexible sa energy this week, Leo. Kung paano to pangahawakan, huwag kayo mag-alala. I see, nandito yung security. Sabi ka nga, merong someone naman, kahit sa simpleng payo, komunikasyon, magtanong, get more information, research. If ever, parang out of the blue, merong ganapan na hindi nyo masyadong, hindi nyo pa naalam, okay? Wala tayong control kung ano man yung pwedeng ihain ng universe, anong ganapan. Maaring may mag-pop up kasi na balita na hindi nyo alam, meron palang ganun. Parang ganun yung energy, guys. May pagka-cloudy. If ever mag-resonate ito, or mangyayari pa lang ba ito, meron ba kayong pipirmahan na something? Hanggat kaya. If ever meron na naman chance, ipagpaliban nyo muna. Kahit ngayong linggo, weekly lang naman tayo. Not the best week para bumuo kayo ng major or big decision. Pero kung wala ng option at moonchild na may schedule na ako, pipirmahan na siya this week. Hindi sa hindi magiging okay, sabi ko nga, kailangan lang dito magtanong muna para sigurado. Basahin nyo yung bawat dokumento or kontrata na pwede nyong pirmahan. If ever, nakukuha ko yung energy kasi na ganun, guys, magtatanong. Of course, ano pa man, bago ang lahat, you should always know your business. Okay, hindi sa hindi magiging okay, the magician is here. Easy peasy na nga lang ito sa inyo, mapangahawakan ito. May makukumpleto, may matatapos. But at the same time, syempre, minsan sa sobrang kampante natin sa sitwasyon, sa relasyon, posisyon, ano pa man yan, baka meron kayong hindi makita or makaligtaan. Meron may pagka-cloudy lang po akong nakikita. At ito baka may ilang misunderstanding or miscommunication. Yung ganun lang po.
But I see na merong solusyon. If ever mag-resonate na, parang oo, andito na ako, Moonchild. Magta-try pa rin naman kayo. Maayos ito. Okay. Lalo kung medyo confusing or pagdating sa work, baka ang daming ihain sa inyo ng boss nyo. Hindi nyo alam kung anong uunahin. May ilang demands sa taas or nakatataas. Take it easy. Sabi ko nga sa inyo, nasa inyo na mamahikain nyo lang ito. The magician is here. Pero isa-isa lang. No pressure. Kasi yung minsan, na-overwhelm tayo sa mga haganapan. Yes, asahan na maaaring may ilang delays lang din. Delays, kabagalan. Yun na nga, oo. Na normal naman. Kasi si Mercury na naman to eh. Mercury right now, the planet of communication, transportation, travel, technology, currently in retrograde, guys. So take it easy. Napakagandang pagkakataon na hihinga muna tayo bago tayo susuong sa bawat aksyon, desisyon. Lalo kung hindi pa klaro sa inyo, hindi okay, pero kikilalanin mo muna. Or aalamin mo muna yung bawat pwede mong pasukin. Pwedeng pasukin ngayong linggo. Yes, sa relasyon man yan or posisyon. Weekly lang naman, kakalmahan, do some reflection, pangatin niyo yung tamang responsibility kung paano niyo pangahawakan, especially ang inyong mga money. Kahit sa simpleng energy, syempre naman, dapat alam niyo kung saan kayo maglalabas niyan. Na alam niyo worth it. Okay. Ganun yung energy, guys. Alam ko may hugot pa, mensaheng gabay lamang po para sa inyo ngayong linggo, Leo. Hi Virgo, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Anong kailangan yung marinig ngayong linggo? Yes, March 9 to 15. Kamusta po so far ang inyong Marso? Hopefully, okay naman ang lahat. Virgo energy tayo. Message? Guidance para sa mga Virgo this week. Ano nga asahan nila? Para sa mga Virgo po na maaaring makapakinig nito. Advice? Message? Okay, medyo marami to. Kunin lang natin yung pinaka-advice. Okay. Aces, Ace of Wands, Ace of Swords, Eight of Pentacles, the High Priestess, Aces, tatlong ace, guys. Meron kasing dumaan tayong lunar eclipse last time in your sign. Kung napakinggan niyo yun, gumawa na tayo ng reading about yung sa blood moon na trending nitong mga nakalipas. Gumawa tayo ng reading para sa inyo doon. Kung hindi nyo pa napapanood, naka-upload na yan sa ating Read app. Yes, yung lunar eclipse na yon ay nasa inyong sign, Virgo. Lunar eclipses, very powerful yan. Yes, something will end. For some of you, maaaring naramdaman na yon. Endings for new beginnings. And sa ilang barahan na umangat sa inyo, tatlong aces ito, guys. New beginnings talaga. Hindi nyo pa man ito masyadong dama o ramdam. Maybe this is a sign na why not try something new? Something different naman. New ways or new approach pagdating sa inyong life. Life in general. Tayo po ay general reading. Yes, or may someone bago. It could be connected pagdating sa relationship, partnership, marriage, or pagdating kung saan kayo pwedeng kumita, saan kayo kumikita, sa trabaho. The Eight of Pentacles ay andito. This is about your career. So, ang lawak. Kahit pare-pareho kayo ng sign ha, Virgo, magkakaiba ang bawat isa. New beginnings, new opportunities, money-making opportunities, guys. New connections, new friendship, ang lawak, puro new beginnings. Maybe, for some, parang out with the old na talaga and in with the new. Gusto ng mga bago or pagbabago sa buhay na ang ganda. Or may mga pakiramdam kayo kasi merong nagtapos, merong natapos, merong nawala. Alam ko, diretso yun. Tayo po ay general reading. Just only take what resonate. Hindi naman kailangan laliman, ano pa man yun, no? Nawala na alin. Or natapos na koneksyon. Or meron kayong natapos na proyekto sa trabaho.
nag-grind kayo, nanlaban kayo, work kung work, the Eight of Pentacles, may mga pinaglaban kayo dito. Pero sabi nga nila, yung ibang laban kasi, may mga laban na hindi para sa atin eh. For some, maaring andito na sa posesyon na kailangan na itong tapusin. Kasi hindi na kailangan ipaglaban or talagang tapos na ang laban. At dito kumakaharap kayo sa mga pagbabago or may mga bago. For some of you, na-stock up ngayon at feeling wala. At pakiramdam walang something bago or wala nang solusyon, resolution, guys. Sobrang nagbibigay diin. Aces, parating yan sa inyo, ha? Card of Success, the Ace of Swords. Money-making opportunities, may solusyon, may something ganda akong nakikita pagdating sa pera. And this is about other people's money na sobrang nagbibigay diin ngayon pagdating sa astrolohiya since nag-highlight din po ang inyong mga 8th house of financial sector. Maaring may good news, balita, impormasyon. I-claim na natin ito, manifestation cards, Ace of Pentacles, na pwede kayong matanggap ngayong linggo. Weekly lang tayo guys ha. Pero ang daming hugot ni Moonchild. I feel with your cards na anuman yung natapos may purpose, okay? Para saan hindi nagtatapos ang mga sitwasyon, especially sa mga hindi kagaanan na pinagdaanan nyo or pinagdadaanan nyo sa buhay. Patuloy na may mga bagong simula. Move forward tayo dyan, ha? Looking forward dapat dun. At itong ilang bagay, sabi ko nga, may mga laban sa buhay, the Five of Wands ay dito, na yan ay kung if ever, ngayon palang nararamdaman na yan, hindi nagiging madali ang mga situation. Take it easy, kalmahan ng mga sarili, kalma lang muna, i-priority ang kailangan unahin, tapusin, ayusin, isa-isa lang. Okay, I feel for some of you, maaring andito pa rin yung pagiging busy and yung productivity this week, may ilang alalahanin, pero kalma. The High Priestess, andito, if ever, meron kayong kailanganin or merong mangailangan, merong someone, minsan kailangan mapaangat ang boses. May suporta along with your other cards. Hindi kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Laging yung tatandaan na hindi daw kayo mag-isa. Meron kayong gabay. Samahan ng patuloy na dasal ang ilang pinagdadaanan at may mga bago kong nakikita guys. New beginnings, opportunities, good luck. Claim na natin yan. Ito yung umaangat na guidance advice, message para sa inyo this week. Virgo. Hi Libra, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo. Para sa bagong linggo na ito ng Marso, kamusta kayo Libra? Kamusta so far ang March? Hopefully okay ang lahat. Libra energy tayo, guidance po. Para sa mga taong ito, message, guidance, advice, March 9 to 15, Libra. Ano nga asahan nyo this week? Mensaheng gabay po para sa kanila. Okay, kumpol na to. Ten of Swords, the Strength card. Eight of Pentacles na napakasipag, the Hermit, Page of Swords, Seven of Pentacles. 7, 8 of Pentacles. Sige, mag-add pa tayo. 2 of Swords. Knight of Wands. Libra. Ngayong linggo, magja-juggling kayo. Juggling. Magja-jogging, hindi. Parang ang daming ganap. Especially at work or sa ilang plano nyo. Sa relasyon, dalawa lang itong nakikita ko ng higit po pagdating sa relationship, work, money. Okay? Yung pagiging busy, productive, andito po yung blessing of work na ang ganda. Parang higit na ma-occupy pa rin ang enerhiya nyo sa inyong mga buhay paggawa. Na ang ganda. Okay? Pero ito lang, the Strength card, Ten of Swords, naka-reverse naman. Ito naman si Strength card kahit nakabaliktad yung ilang sitwasyon. Ito po yung napapahinga. Okay? Lalo pa kung mag-apply Libra, na ngayon pa lang ay parang mga kuratsa kayo. Kuratsa.
Kumbaga, laban na laban. Ayan, work kung work, grind kung grind. Kumbaga, may ilang isipin na kayo sa trabaho, baka ito na yung na-mention ko, sa trabaho, sa pera, relasyon. So, ang dami yung iniisip. At nasaan kayo doon? Libra. The Strength card, ito ay napapahinga ha. Pahinga din pag may time. Sobrang mag-a-apply ito kasi nasa Pisces season tayo, Libra. In every Pisces season, nag-highlight po ang inyong mga ito yun. Career-wise, ang inyong mga buhay, trabaho, negosyo, ano pa man, saan pa man kayo higit na naglalaan ng serbisyong totoo. Pakita natin sa type. Busy eh. So, dito may tendency na, lalo kung andyan, no, meron kayong plano may goal kayo, meron kayong gustong ma-reach, sumasang-ayon ng ilang ingay. Minsan, hindi nyo na, may tendency dyan guys, Libra, na baka hindi nyo na mapakiramdaman yung sinasabi po ng inyong katawan. So, very important this week to listen. Listen to your body. Hindi po isang medical advisor si Moonchild. Sa part na ito, kayo po higit na makapagsasabi. Okay, pahinga lang din. Pag may time, tao ka lang din. Okay? Ito, iba-iba tayo sa paraan ng pagpapahinga. Tanungin din ng sarili kung sino ang pahinga mo. I see for some of you kasi meron someone, it could be connected sa home, sa family, your relationship, as I've mentioned. Napakagandang pagkakataon na meron ka dito, the hermit, someone guardian na matatawag, mentor, a counselor, or your loved ones, your lover. Merong someone, maganda na meron kang, why I'm getting a message na gano'n, meron kang nakakausap sa nararamdaman mo or ano ba yung mga ganap sa'yo, malaking bagay kasi ang dami mo ring pinapriority. So, baka maaring makatulong na napapakinggan ka rin. Okay, or nailalabas mo kung anong nararamdaman mo dyan. Baka kailangan mo lang din, kasi nga minsan di mo na nararamdaman eh. Baka kailangan mo ng someone na magpapayos sa'yo kung paano ka magkakaroon ng balanse na sitwasyon. Libra, you're all about balance. This is something hindi na bago sa'yo. Kayang-kaya mo to. Multitasker ka eh. Pero take it easy, sabi ko nga, tao ka lang din. Pahinga lang din pag may time. And I feel with the relationship, actually, yes, baka naman, meron na kami-miss na sa inyo or meron kang nami-miss, reversal tayo. Kung sino yung iyong kahinaan at kalakasan. Si Venus kasi ngayon, sobrang, mag-a-apply sa ilang cards dito. Venus, the planet of love, marahil kailangan kong ma-mention ito, is currently nasa inyong mga house of relationship, partnership. Kung single kayo, maaaring mag-apply yan sa matatawag yung partner in life, partner in business. May something ganda dyan, yung companionship, yung compromise, yung connection, I see love, beauty, attraction. So, more quality time din, no, kasama ang mga taong mahal mo at mahalaga sa'yo. Ngayong linggo, may hugot, ito yung guidance advice, message na marahil kailangan yung marinig this week, Libra. Okay, Scorpio, hindi natin na-record, pero live na live po tayo. Meron tayong mga, anong tawag dito? Saksi. Ayan, meron namang saksi. Although hindi nila nakikita na i-spread ko na, hindi ko pa pala napipindot yung record. So, hindi natin na-i-record yung pagkuha natin ng baraha ha, pero nakalatag na. Scorpio, nakakainis. Paano na to? Hindi na natin iti-take to kasi ito na yung inilaan na baraha para sa inyo. Tayo po ay general reading. Weekly gabay to, Scorpio. This is from March 9 to 15, 2026. Ito yung sinasabi ni Moonchild. Live na live tayo. Scorpio energy ngayong linggo, bumagsak na. 10-10 ang rating. I feel na meron kayong makukumpleto, matatapos, or merong makukumpleto talaga na connections pagdating sa family, home, or pagdating sa iyong pag-ibig. Scorpio energy tayo. The Two of Cups is here. So, reversal tayo ha. Maaaring ikaw ito or ang iyong partner, if ever in a relationship, na parang ang dami niyang ganap, na nawawalan kayo ng time or
yung energy para kahit paano magkaroon kayo ng bond together. Maaring merong hopefully, this is something na mapag-usapan nyo. Sabi nga nila, ang mga bagay ay may dadaan sa mabuting usapan. Sapat na plano lang, especially rin kung may ilang challenges or for some of you na LDR ba, nasa long distance relationship, doon pa lang hindi madali. Pero sabi ko nga, timing lang, Wheel of Fortune, nakita ko kasi si Fortune, the planet Fortune, Jupiter. Marahil kailangan kong maipasok ito. Currently, nasa inyo pa rin mga 9th house of anything international. Kaya ako na-mention din in ang long distance. Maaring merong someone, if ever meron kayong karelasyon nga, merong ganda dyan, may something bayaya, may blessing na maiparating ang inyong mga partner. Maaring merong bumawi or ikaw makabawi sa ilang pagkukulang kasi baka nami-miss nyo ng isa't isa. Pero sa pagka-miss na yan, ang kaakibat po for some of you ay yung tension. Okay? Or even conflict na sana hindi na ito something maging malalim. Challenge lang to guys. Nagiging challenging ang mga sitwasyon, lalo kung meron kayong pinagdadaanan sa relationship. But this is something magagawa ng paraan. Pero kung kailangan nyo muna talagang mapag-isa, mapagnilay, or magkaroon ng space, umangat na naman si Strength card, nag-reverse, the Ten of Cups, may disconnection, detachment na umaangat dito. So, wag nyo ipilit, okay? Let go, guys. Let things flow naturally sa connection. Palamig muna kayo. Kailangan nyo munang mapag-isa gawin yon. Or kung meron muna kailangan i-priority, harapin muna yon. Isa-isa lang. Kasi ang dami yung dalahin. Na sa mas practical to ha, kasi baka may nagsiselos na, may nagwo-worry, bakit walang masyadong time. Ganun yung energy na nakukuha ko, Scorpio. Kasi nga, busy sa work or may ilang obligations, hindi na alam ang uunahin, may tinatapos, kinukumpleto. Timing lang, okay? Pagkatiwalaan nyo ang proseso, tiwala the Hierophant sa isa't isa, syempre pa sa process, sa journey nyo together as partner. At yung tiwala na meron kayo sa kanya, isentro nyo ang inyong mga faith. No matter what your religion, ganun yung energy guys. Have faith. Okay? May dahilan. Sapat na pag-unawa sa pagkakaiba. I will be honest, maaaring merong ilang differences na napaka-normal. Wala namang perfect relationship. Differences na umangat. Pagkakaiba na kakailanganin ng higit yung pag-unawa, pagtanggap, or even pagpapatawad for some of you. Alam ko may hugot yun. Okay, pero may something ganda, if ever mag-resonate na busy kayo ngayon sa inyong mga buhay paggawa, ayan naman, hindi yan nababaliwala. Although parang, if ever nasa relasyon ha, for some of you, especially Scorpio, merong someone na pakiramdam ay siya ay nababaliwala. Pero ang totoo niyan kasi nga, andito yung priorities eh. Sa ilang kailangan harapin muna. So yung practicality yan, pagiging realistic. Yung pagsisikap niyo naman, Scorpio, sa buhay paggawa, may ganda akong nakikita. Wheel of Fortune, guys. Timing, good luck. Sa relasyon man, posisyon sa work, naka-timing, naka-align ng mga sitwasyon. Take it easy lang, isa-isa lang. Hindi natin kakayanin lalo pa kung ang dami yung iniisip or talagang andyan yung sense of responsibility, sense of purpose sa buhay nyo na kailangan meron kayong magampanan, magawa. Tao lang din, ha? Kalma, pahinga. Napakagandang pagkakataon ito to reflect, recharge, reset. Yes, the Strength card, 10 of Wands, may ilang bigat din ako nakikita kasing bigat ni Moonchild to eh. Oo. Magandang chance na magpahinga, magpaganda, magpaspa. Bigyan nyo ng something gift ang inyong mga sarili, guys. Relax din, ha? Yes po. Again, iba-iba rin po tayo sa part ng relaxation or kung sino ang pahinga mo, ano ang pahinga mo, yung paraan mo. Kasi umangat yung ilang tao sa paligid mo, relasyon, pamilya, or sa paraan ng pag-iisa. Okay, ngayong linggo, weekly lang naman to pero may hugot kayo, pahinga rin daw. Pag may time, halos lahat kayong sign, busy and productive this week. On fire, ang ganda, patuloy na merong blessing, opportunity, para patuloy nyo rin magampanan yung ilang pangangailangan sa inyong buhay. Ito yung umangat na guidance advice para sa inyo this week.
Mensaheng gabay lamang po, Scorpio. Hi Sagittarius, ito na po ang inyong reading. Weekly gabay, tarot scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Sagittarius? Hopefully maging straightforward po tayo. Guidance, kamusta so far ang March Sagittarius? Anong kailangan pong marinig ng mga taong ito? March 9 to 15, message. Guidance advice para sa mga Sagittarius. Anong aasahan nila? Anong parating sa kanila this week? Sagittarius energy. Message po. Guidance para sa mga taong ito. Oh, okay. Okay. Two of Cups, Three of Swords is in reverse, 9 and 9, 9 of Pentacles, 9 of Cups, the High Priestess, Three of Swords. Okay. I see dito for some of you na higit kayong magiging ready. Physically, mentally, emotionally, or maybe ito yung pinaka-advice, be ready, Sagittarius, ngayong linggo. Para saan? Para sa satisfaction, fulfillment, contentment, happiness, balance, mutual attraction, love, guys. For some of you na merong someone na kinikilala ngayon, ito yung may papasok natin. Sobrang mag-a-apply kasi si Venus, which is the planet of love, beauty, attraction, is currently nasa inyong mga 5th house of romance. The Two of Cups, the Three of Swords, reverse, 9 and 9. So, maling merong unti-unting nagbo-bloom na pag-iibigan. Meron ba? Tayo po ay general reading. So, just only take what resonate. Ito, for some of you na andito na, nasa dating stage, merong someone na nakakausap, talking stage, kinikilala, getting to know each other base, Sagittarius, ay sino merong paglalim. May paglalim, merong healing, or merong healing na maisa sa katuparan, the Nine of Cups. Meron ng handang magmahal at mahalin. Gusto niyo yun? Yes po. Oo, nag-grow, nagbo-bloom. Parang merong realizations, conclusions, or merong something proposal na mapaangat. Ayan, love proposal. I see love, guys. Mutual yung attraction. May kilig. Kilig at may dilig. Ito talaga yan. Si Nine of Pentacles. Nag-grow. Kanina ko pa naman mention kasi may mga bulaklak dito, halamanan. Pero unti-unti, if ever, especially kung nagsisimula pa lang talaga at nagiging handa pa lang sa una. So take it easy, kalmahan ang mga sarili. Huwag kayo magmamadali ha. Pero ang ganda po talaga. Meron akong on a soul level actually yung connection. Buong buo, klaro. Magiging decisive na, ay sasagutin ko na to. Ay gusto ko siyang kilalanin. Or gusto ko ng mas laliman ito. Seryosohan na to guys. Yes. Pero astrologically ha, maipasok ko lang si Mercury kasi ngayon is currently in retrograde. Hindi sa hindi okay. Para po ito sa ilan ha, na merong kinikilala pa lang. Single. Okay, nasa talking, dating stage, getting to know each other base. As I've mentioned, huwag kayo magmamadali. Kung kaya nyo pang pigilan ng inyong mga sarili, take it easy. Enjoy nyo lang muna yung company ng bawat isa. Kung nasan kayo ngayon, sabi ko nga, yung satisfaction, yung contentment. Yun naman yung mahalaga kung nasan kayo ngayon. Bago kayo maging magkaibigan muna. Hindi siya okay. Ang ganda guys, seryosohan na nga ito. Level up na. Maturity ang umaangat. Pero astrologically speaking lang naman, not the best time para bumuo kayo ng major big decisions when it comes to love. Okay? Kalmahan nyo muna. Nga ano na to, mga April, ganyan, onwards, ha? Ay,
Saka kayo mag-decide. Ma-add ko lang yun. For some of you in a relationship or andito na sa existing relationship, ganun din yung maiwan ko. I see healing, recovery, balance. Mas magiging open kayo and also practical. Maaaring meron kayong ilang kailangang pag-ipunan, travel plans pa ito together, or magsisave na kayo para sa mas merong long term or mas makakapag-ipon kayo, yung security, yung stability, yung comfort sa family, andito rin po yan. I see healing for some of you na merong pinagdadaanan sa relationship, reconciliation even, merong something start, fresh starts, new beginnings. Maybe that is a message po. A sign for some of you na meron pang chance. Yes, unti-unti man, ayan, nag-grow, nagbo-bloom ulit ang mga halamanan. Yes. Okay, ganun yung energy sa inyo, more on love, connections, family, na ang ganda. Guys, be ready. May mga bagong simula kung saan nag-iinit po ang inyong mga buhay, relasyon, pag-ibig. Ito yung guidance advice na marahil kailangan yung marinig ngayong linggo. Sagittarius. Hi Capricorn, weekly gabay tarot ko po tayo. This is from March 9 to 15, 2026. Ito na po ang inyong reading. Kukuha lang tayo ng ilang guidance, advice, messages para sa inyo. Kamusta kayo Capricorn? Capricorn energy po tayo. Para sa mga Capricorn na maaaring makapakinig nito, kamusta po so far ang inyong mga Marso? Summer na, kumukulog-kulog ata ngayon guys, pero ilalaban natin ito. Capricorn message, ano nga asahan nila this week, March 9 to 15, 2026. Guidance po para sa mga Capricorn. Guidance message, Capricorn. Para sa mga Capricorn po, na maaaring makapakinig nito. The Hierophant, the World, the Tower, the Sun, the Eight of Cups. Very conservative, sensitive. The Strength card is here. Ten of Wands. May travel ba? Or hindi kailangan travel agad international, kahit short trips lang ito. Umangat yung pagiging young, happy, family. Merong mga ganap sa family. May something kagandahan dyan. Umangat yung pagiging young. No matter what your age right now, Capricorn, maybe this is a sign. Lalo pa kung patuloy kayong ito, the Ten of Wands. Patuloy na seryoso ang mga sitwasyon, itong mga nakalipas. A reminder na paangatin mo naman yung pagiging free-spirited mo, yung pagiging childlike, young at heart, na parang kang bumabata. Na this week to weekly lang naman. Kumbaga, take some time off your busy schedule. Ito yun eh. Minsan hindi talaga maiwasan, walang control, ang daming ganap, na kailangan harapin, tapusin, ayusin. And this week, parang tumatiming ang mga sitwasyon. Maring ito ay ngayon pa lang ay nasa plano na, kahit sa simpleng ideya, more time under the sun. The sun is here. Kaya magpaaraw naman tayo kay Haring Araw. Hinga-hinga din pag may time, Capricorn. The Strength card. Higit kayong manlalaban, lumalakas. Or sino ba ang kalakasan mo? If ever meron ka ng sariling pamilya, may mga anak na, umaangat yung pagiging young. Reversal tayo. Baka hanapin or kailanganin ka ng mga anak mo or ng mga bata. Or maybe yun nga pa yung reminder, more quality time kasama ang mga taong mahal mo. Yung pagiging conservative naman. Conservative, traditional sa family, babawi. Okay? Ito yun, the Eight of Cups. Maring merong bumawi or kayo itong magbabawi ng kalakasan or ng something energy naman para sa mga taong ito sa iyong paligid. Yes po. Very positive lang ang enerhiya. The Strength card, ang saya nito, the Sun. Kung saan kayo higit na magiging parang may laya. Okay? Reset, recharge your energy, Capricorn. Deserve nyo ito, ha? The World. Again, it doesn't mean
sa ibang bansa, international, or may travel talaga kayo. Kahit short trips lang ito, kung saan mas makakabuo kayo ng bagong memories together. Kung ano yung, I feel, kung ano yung mabubuo niyong memories ngayong week, ano man yan, kahit sa inyong mga simpleng paraan, sa inyong mga tahanan, this is something fulfilling sa feeling at the same time, maaaring i-treasure niya yan. I-treasure din ng mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. Forever. Gusto niyo yun. My forever. Magandang pagkakataon to have a heart-to-heart conversation. Yes, connect, communicate sa mga taong ito. Lalo nga po kung talagang may ilang ganapan itong mga nakalipas na linggo na naging busy and productive ang buhay. Na actually, parang busy pa rin this week. Pero maybe this is a message nga na maglalaan, pahinga rin pag may time. Alam nyo, halos lahat ng sign ata, no? Puro busy ang linggong ito. So take it easy. Ang mundo naman ay mundo pa rin. The world or the universe rather, hindi naman yan mawawala. Pero yung oras, yung panahon, kasama itong mga mahal mo, pamilya, dalawa lang ito, someone young, someone older, ayan, o yung kayo mismo, pahinga rin. Tanongin ang sarili, sino bang mga pahinga mo? Ano bang pahinga mo? Bumawi sa ilang pagkukulang, ganyan. Kasi the Eight of Cups, parang meron talaga magbabalik, if ever, someone from the past, or may connection, reconnection, reunion sa pamilya, meron ba talaga? Kahit over the net lang po. It could be unexpected pa nga, surprise, the Tower. Ang lawak nito, pero una't huli, this week, weekly lang naman tayo, Capricorn, naway. Piliin nyo naman daw ang inyong mga sarili. Una't huli, piliin nyo naman ang maging happy. Deserve nyo yan. Ito yung umangat na guidance advice, messages para sa inyo this week. Mensaheng gabay lamang po, Capricorn. Hi Aquarius, ito na po ang inyong reading. Weekly Gabay Tarot Scope tayo from March 9 to 15, 2026. Kuha tayo ng ilang guidance advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Andito pa rin tayo. Kamusta so far ang inyong mga Marso? Aquarius energy. Guidance po. Message. Ano nga asahan ng mga taong ito this week? March 9 to 15, 2026, Aquarius. Anong ganap? Three of Swords. Naka-reverse naman siya. I see healing conversations. Pagdating sa communication, maganda. Sobrang mag-a-applyan agad-agad. Tumalo, no? Si Venus ngayon is currently nasa inyong mga third house. Kanina ko pa yan na-mention sa mga nagtatanong. Live na live po tayo. Add muna tayo, ha? Na-excite ako doon. Three of Swords. Healing, guys. Especially pagdating sa communication. Guidance, Aquarius. Ano pa? Okay na ba yan? Isang baraha pa lang. Aquarius, para sa mga taong maaaring makapakinig nito. This week. Okay. Okay. Aquarius energy. So, reversal tayo, Aquarius, ha? Pwede itong higit na mag-apply sa inyo mismo or sa ilang tao sa inyong paligid. Na-mention ko na rin si Venus, the planet of beauty, attraction, money, nasa inyong mga third house. Okay? Ang lawak ni third house, communication, travel, technology, or pwede rin connected po sa inyong mga mahal sa buhay, especially if ever meron kayong siblings or cousins, relatives, ang lawak, di ba? If ever meron kayong nakatensyon sa ilang aking nabanggit, or merong tensyon na mabubuo pa lang ngayong linggo, tayo po ay weekly Aquarius energy. Sabi nga nila, ang mga sitwasyon, bagay-bagay ay maidadaan sa mabuting usapan. Again, healing conversations, heart-to-heart conversations. Maganda yan ngayong linggo na mapapaangat nyo nang syempre pa ay nasa balanse ang inyong mga boses. Napakalawak rin po ng communication sector. Maaring ito ay sa paraan nyo ng pagpapahayag, pagsasalita, pagsusulat, depende.
Balance, guys. Meron ako nakikitang moving forward yung energy, pag-aayos po. O meron kang maayos or may maayos, naayos, may solusyon, resolusyon. Huwag kayong magpapa-apekto if ever ngayon pa lang ito mag-apply sa inyo na magkaroon ng tension, someone, hindi naman agad-agad sa isang tao. Okay? Sabi ko nga, napakalawak. Maling sa sitwasyon, halimbawa, si Mercury kasi ngayon, ipapasok na rin natin, is currently in retrograde sa daan, sa ilang connections, kahit over the net ito. 3, all about communication. If ever may tension dyan, maramdaman kayo na conflict, oo. Kasi may pagka-cloudy eh. If ever na-judge kayo ngayon, judgment card, this one is in reverse. Alam nyo, kanina na-share ko to. Oo. Kanino bang sign yun? Para sa mga Gemini, kapwa nyo air. Think before you click, guys. Anything connected online, social media, bilang yun na yung pinaka-norm natin. Biglang pumasok na naman yung mga pinaka-makinang na usap-usapan ngayon. Kasi kanina pa dumadaan sa FYP ni Moonchild eh. Diba? Ang daming nagsasagutan ngayon sa social media na mga pinaka. Yes, chismis. Hindi. Kasi si Mercury ngayon, the planet of communication, again, naka-retrograde, guys. Kapag naka-retrograde ang isang planeta, especially si Mercury, maraming tendencies. Ayan, may mga, merong misunderstanding, miscommunication, tension, conflict. But again, Aquarius, alam mo yung dalawang nagtatalo ngayon sa social media. Pareho silang Aquarius. Kaka-search lang natin kanina kung nakapakinig kayo. Oo. Ipasok natin sila ngayon. Yung iba hindi magets. Moonshot, na yan? Nahuhuli na ako. Kasi live na live po tayo, no? Maano ko lang, if ever may mga pinagdadaanan kayo ngayon na kayo ay nahuhusgahan, yan po yung malalagpasan ha. Everything is temporary, pero sana kakalmahan nyo ngayon. Huwag kayong magpapadala sa aninmang emosyon, ilang negativity. Pag-iisipan, guys, reflect, do some reflection, review ang mga sitwasyon bago kayo magbigay ng aksyon, desisyon, or kahit anong, sabi ko nga, pagpapahayag nyo. Third house, guys, ang nag-highlight sa inyo ngayon. Pagpapahayag ng inyong mga nararamdaman. Okay, think before you click, think before you post anything online. Bilang yun na nga yung pinaka-norm natin ngayon. Okay, yes, may power. Very powerful. Healing. May healing power sa inyong mga boses, guys. Pero kapag nasasobrahan sa true, yung mga sobra, hindi rin siya nagiging okay. Okay? Baka, yes, andyan yung kalakasan mo, pero baka dyan ka rin mapanghinaan. Baka dyan ka, kaya't ayan, judgment card, naka-reverse, mahusgahan ng mga tao sa iyong paligid. So, take it easy, kakalmahan nyo kung kailangan nyo munang iproseso ang mga sitwasyon, gawin yun. Or kung meron mang pwede kang malapitan kahit sa simpleng pagpapayo, lapitan yon bago kayo bumuo ng mga may pagka-intense eh. Oo. Pero again, malalagpasan. Una pa lang, may healing, guys. Kung naramdaman na to, overwhelming, Aquarius. Kung naramdaman nyo na to, nitong mga nakalipas na linggo, this week, claim na natin the 9 of Cups, 5 of Cups, ay narito. Kalma na. Okay, mas una, yung mararamdaman nyo na yung nabanggit ko. Meron na pong pagtatapos. May healing na. Okay. Basta titigil na rin. Kumbaga, mas maging na kayo moderate, balance, nang walang pagkalabis or pagkakulang. May something power sa mga boses nyo. Pero again, yan din yung pwedeng magpabagsak sa inyong mga enerhiya. So, take it easy. Kung kailangan nyo munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yun. Pero for some of you, I will be honest ha, diretso, para sa ilan, maaring meron pang ma-reveal, merong revelation this week. May balita, impormasyon na pwedeng umangat at dito, nasa inyo na yan ha. Again, huwag kayong magpapadalos-dalos. Huwag kayong magpapa-apekto. Huwag kayong sumagot agad na hindi nyo masyadong napag-iisipan ang mga bagay.
Okay? Pagkasapat, contentment, fulfillment, ayan o, kalma lang tayo ha. Balance, the King of Cups. Practical, huwag magpapaapekto sa mga drama-rama sa paligid. Kasi sa true, kapag masyado tayong nagpapalamon sa emosyon, talo tayo dyan. A reminder for some of you. Maybe yun yung pinaka-advice. Ito yung guidance advice, messages na marahil kailangan yung marinig. May hugot pa ngayong linggo, Aquarius. Hi Pisces! Weekly Gabay Tarot Scope po tayo from March 9 to 15, 2026. Kukuha tayo ng ilang guidance advice, messages po para sa inyo ngayong linggo. Kamusta kayo Pisces? Andito pa rin tayo, no? Birthday season nyo. Kamusta so far? Kamusta ang mga nag-celebrate or magsa-celebrate pa lang ng inyong mga birthday? Birthday na, kaarawan pa? Hopefully, nag-enjoy kayo sa inyong mga paraan. Pisces, happy birthday. Anong kailangan yung marinig this week? Message? Guidance message po para sa mga taong ito. Agad-agad mo kumpul. Sige. Okay. Pisces, guidance message po. Okay. 10 of Cups, 9 of Swords, 9 na naman. 5 of Cups, Wheel of Fortune. Okay, I see celebration guys. Ito na, ang perfect bilang birthday nyo. Sa inyong paraan ha, or maybe ito yung pinaka-advice. Have fun din, enjoy, deserve nyo to. Deserve nyo maging masaya kasama ang mga taong mahal mo, mahalaga sa'yo. The 10 of Cups, this is about your home, family. Yes, may something beauty, ganda. Pagdating sa kung sino kayo mismo. Okay, speaking of ganda, si Venus. Si Ganda, the planet of beauty na kanina ko pa na-mention. Nakita ko si 9 of Pentacles. Right now, ito ay nasa inyong mga second house of money. Si Venus, money rin yan eh. So, yes, claim na natin ito. Ngayong linggo, may magandang balita, impormasyon, or makitaan nyo ng improvement or even development, may pag-increase, pag-level up, pagdating sa inyong mga income. Yes po. Kung saan, hindi lang ikaw ang magsasaya, pero pati itong mga mahal mo, mahalaga sa'yo, makakapagpapansit tayo. Pisces. Parang gusto kong pansit. Ayan. Yes, for long life. Guys, Wheel of Fortune, this is a great sign. Nasa inyo ang alas ngayon. Nasa inyo ang good luck. The planet of luck, speaking of Wheel of Fortune, good fortune, Jupiter, right now ay nasa inyong mga 5th house of home. May something blessing rin akong nakikita. Weekly lang tayo. Pero i-claim natin yung saya. Especially kung meron na kayong mga anak or andito kayo. Para sa ilan na Pisces, ang dami kong kilalang Pisces ngayon na nagdadalang tao, blessing, baby blessing, or meron talagang balita, impormasyon. So, reversal tayo. Kung hindi to mismo sa inyo Pisces, merong growth akong nakikita. Baka dito yon, may paglago, may mamumunga. Kung hindi man ikaw mismo, one of your family member, may magbubuntis. Hindi po isang medical advisor si Moonshine. Alam ko, nagulat ata kayo doon. Guidance lang po ito, pero pwedeng ganon. Patuloy na nag-grow, nagbo-bloom ang inyong mga buhay, pamilya, love life, dyan din po yan. Jupiter, again, planet of fortune, still currently nasa inyong mga 5th house of romance. Yes, or house of children din po yan, pregnancy. Kaya marahil na, kailangan kong mabanggit yun. I see blessing, guys. Blessings, money, ayan, abundance, finances, ang ganda. Kahit pa sa mga pagkakataon, syempre pa, alam ko maganda, matamis yun, Moonchild, parang hindi naman. Kasi ayan, the nine of swords. Ang liit kasi nito, na ito yung pinakamaliit nating deck eh. Nagbabakil na po si Moonshot. Kaya pa ba to? Kaya pa, ilalaban na natin to. Last sign na kayo.
Ang ilan ay napag-worry kung feeling nyo wala na, hindi na, wala nang masyadong maganda moonchild, birthday ko ngayon pero malungkot ako. The Four of Cups, very reflective yung energy, di ba ganyan tayo pag nagbe-birthday? Nagiging emotional, gusto lang munang mapag-isa, mapagnilay, gawin yon, harapin yon, iiyak lang dapat iiyak. If ever dumaan kayo nitong mga nakalipas sa hindi kagaanan sa relasyon, or sa buhay in general, guys, merong pag-asa. Aking uulitin na sa inyong alas. Higit nyo nang mararamdaman ang presensya ni Jupiter, the planet of good luck. I-claim na natin yan kasi magdadirect na siya this week sa inyong mga 5th house. This is connected din pagdating sa inyong passion. Especially kung ang work nyo ay higit yung mapapaangat yung mga natural nyong abilidad, yung mga creative side nyo, especially kung kayo ay mga nasa entertainments, arts, industry. Yes po, andyan po yun. Pero regardless, angat yung mga natural nyong kakayanan, huwag nyo lang pagdududahan yung pwede nyo pang maipakita, mai-showcase sa showtime. Yes po, ang ganda po itong pagkakataon para pagkatiwalaan nyo yung pwede pang maganap sa inyong buhay. Have fun, enjoy din, deserve nyo to ha. Oo, pero sabi ko nga, kung kailangan nyo munang mapag-isa, gawin din yon. Pray lang tayo sa ilang pinagdadaanan nyo or pinagdaanan nyo na hindi kagaanan, yan po ay, eto na yon, may kapalit talaga yan guys. Lalo kung hindi nyo sinukuan ang bataan, lumaban kayo, eto na yon. Namumunga, nagbo-bloom, nag-glow, may growth. At dyan, I see happiness na una kong nabanggit, fulfillment. Deserve nyo to. Okay? Ayan. Thank you so much. Ba't magte-thank you? Thank you, Araneta. Nag-concert. Ano na yan, Moonchild? Ito na yon. Again, have fun ha. Ito na yon. Know your worth, yun din. Yung halaga nyo. If ever feeling nyo walang something regalo or ano pa man, para sa ilan tayo ay general reading, kayo po ay mahalaga, pinapahalagahan, na-appreciate kayo ng mga taong ito sa inyong paligid. Know your worth. Mahalaga ka, Pisces. Ito yung umangat na guidance, advice, messages para sa inyo ngayong linggo. Happy birthday. Message na kailangan yung marinig, Pisces.